Ang iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito ay magtuturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, narinig natin, sinabi ng ating Panginoon, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang mga kautusan at aral ng mga propeta." Pag sinabi nating kautusan, ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo bilang Hudyo ay una yung Ten Commandments, pangalawa yung utos o yung aklat ng kautusan ng mga Hudyo o yung tinatawag nating Torah. Tinutukoy din dito ang aral ng mga propeta at panghuli ang mga isinulat ng mga eskriba o yung mga scribal laws na sinasabi natin. Sinasabi ng ating Panginoon, hindi siya pumunta para ipawalang bisa, kundi bigyan ito ng katuparan. Dahil noong mga panahon na yon, mga kapatid, iniisip ng ibang mga Hudyo na hindi niya tinutupad ang kautusan dahil sa mga ginagawa niya na, for example, kung minsan nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon na ang tinutupad niya hindi lamang ang letra, hindi lamang ang naisusulat na utos, kundi ang espiritu ng kautusan. At ano ba ang espiritu ng kautusan na tinutupad at ginaganap ng ating Panginoon? Walang iba, kundi ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Pero kasama sa kautusan na ito, kalakip sa kautusan na ito ay ang pangako ng Diyos. At ano yung pangako ng Diyos? Kaligtasan. Kaya nga, inaanyayahan tayo na sundin ang utos ng Diyos. Pero ang tanong sa atin ngayon, sino ang Diyos natin? Kanino tayo sumusunod? Sa ating unang pagbasa, narinig natin, si Propeta Elias, pinapili niya kung sino ang Diyos na susundin ng bayan ng Israel. Kaya nga narinig natin, si Baal at ang Panginoong Diyos, nagbigay sila ng toro na susunugin. At kung sino yung makasunog sa toro na yon ang tunay na Diyos. At narinig natin kung papaanong pinakita
ng makapangyarihang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Na kahit anong gawin nung 450 propeta ni Baal, hindi nila nagawang masunog yung toro. At sa munting panalangin ni Elias, binasa pa yung kahoy, nasunog yung toro. Ibig sabihin, pinapakita sa ating unang pagbasa kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang dapat paniwalaan at pagtiwalaan. Dahil kung ang Diyos ay hindi tunay, peke ang Diyos, katulad ni Baal. At ang tawag sa mga maling Diyos ay Diyos-Diyosan. Pero yung mga ganitong bagay, yung mga Diyos-Diyosan, ay hindi lang katotohanan noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo o noong panahon ni Moises. Dahil magpahanggang ngayon, tayo, kahit bilang Kristiyano, minsan meron tayong Diyos-Diyosan. At kung susuriin natin yung ating buhay, kung susuriin natin yung ating pananampalataya, manggandang itanong sa sarili natin, meron kaya akong Diyos-Diyosan? At kung meron man, ano kaya ang aking Diyos-Diyosan? Yung iba kasi, ginagawang Diyos-Diyosan ang pera. Yung iba naman, ginagawang Diyos-Diyosan ang kapangyarihan. Yung iba, ginagawang Diyos-Diyosan ang kapwa-tao. Kapag ka ganun, kahit anong gawin natin, kahit anong dasal natin, hindi matutupad, hindi madidinig, kung sa maling Diyos tayo naniniwala. Kaya ang mga pagbasa natin ngayong araw, tinuturuan tayo na ituon ang ating pananampalataya, ituon ang ating paniniwala sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos ay buhay. Ang tunay na Diyos ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. At nakilala natin siya bilang si Jesus. At nagdedebosyon tayo sa Kanya bilang Jesus Nazareno. Dahil kung nagtitiwala tayo sa Diyos-Diyosan, kahit anong dasal natin, kahit saktan pa natin yung sarili natin, kahit anong sigaw natin, hindi tayo maririnig. Hindi tayo mapapansin. Hindi tayo mapakikinggan. Pero kung binibigay natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sa tunay na Diyos, sa poong Jesus Nazareno, alam natin na siya ay buhay. At dahil siya ay buhay, alam natin na tayo ay nadidinig niya. Alam natin na alam niya kung ano pinagdadaanan natin, kung anong nararanasan natin. At iniimbitahan tayo na ibigay ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa tunay na Diyos. Amen.